Hindi naging hadlang ang kahirapan at mapapait na pagsubok sa buhay para sa ilang nakapagtapos ng high school ngayong taon. Sa Leyte, class valedictorian ang isang suicide survivor. Habang sa General Santos City, nagtapos naman ng cum laude ang anak ng tendera ng kakanin. Exclusive, nagpapatrol si Jay Dayupay. Makalipas ang 4 na taong penitensya, nagtapos na cum laude sa kursong AB Political Science si Colt Ian Del Castillo sa Mindanao State University. Naigapang ng ina ang pag-aaral ni Colt sa pagtitinda ng kakanin. Sa kabila ng kawalan at pagiging anak sa labas ng isang politiko, hindi sumuko ang binatilyo. Nag-adto ko diri sa university without any amount. Pamasahe lang yun. At may age siguro na-realize na ako kung paano, saka importante ang pamilya. Tsaka importante ang edukasyon. Bilib ako sa anak ko kasi nagsipag talaga siya na makapagtapos kahit malayo ako. Bala kumuha ng kursong abogasya si Colt para ipagtanggol ang karapatan ng mga illegitimate children. Sa Jensen pa rin, hindi naging hadlang ang pagiging ulila ng kambal ni sina Florence Catherine at Florence Marie Enriquez. Magna cum laude nagtapos si Florence Catherine at cum laude naman ang kanyang kakambal sa kursong BS Accountancy sa MSU Jensen. Success ng isa, success namin dalawa. Kasi mas studious sa akin. Diligent ka talaga. Sa Hilonggo, Leyte, humakot ng medalya ang class valedictorian na si Nico Mataro sa Concepcion National High School. 3 taong gulang pa lang siya nang inabandona ng ina at nagtangkang magpakamatay noong 1999. Yung mga co-graduates ko, kasama nila, mga kamag-anak nila, mga nanay-tatay nila, kaso ako, hindi, wala. Naalay ko naman to yung tagumpay ko, yung achievement ko na nakuha ko ngayon para din po sa kanila. Hindi na sinayang ni Nico ang kanyang pangalawang buhay, kaya't minabuti nito na magpursige para sa sarili. Jay Dayupay, Patrol ng Pilipino.